Kumusta mga kap? Gusto kong i-share sa inyo itong Melonair M6 pero hindi sa usual na paraan ng pagre-review. Noong una, ang plano ko lang talaga ay i-share yung specs niya isa-isa. Pero habang ginagamit ko siya, na-realize ko na hindi mabibigyan ng justice yung actual na gagamit ito kung puro specs lang yung pag-uusapan natin. Mas gusto kong ipakita kung paano ka talaga siya ginagamit sa actual setup ko bilang content creator, guitarist at church musician. Baka kasi ganito rin yung workflow nyo, so tara, samahan nyo ako. Ang unang naging gamit ko nitong Melonair M6 ay dito mismo sa home studio ko. Ginamit ko siya bilang audio interface para i-record yung audio na naririnig nyo mismo dito sa video na ito. Simple lang yung setup pero ang importante kasi sa akin is ma-capture na maayos yung audio ng recording nang walang masyadong complication sa ating mga connections. Pagkatapos nun ay naghahanap ako ng paraan kung paano ko ma-maintain itong PreSonus audio interface ko habang madali ko ring masisetup at matetear down itong Melonair M6. Bakit? Dahil ito din talaga ang ginagamit namin sa church. Ayoko nang paulit-ulit na mag-rewire at mag-unplug ng aking buong workstation kapag meron kaming rehearsal at worship service sa church. Kaya naman bumili ako nitong RCA cable. Ginagamit ko ito para ma-output sa aking monitor speakers yung mga tunog na nagagaling dito sa aking Melonair M6. Ang nangyayari, parehong nagagamit yung PreSonus audio interface at Melonair M6 sa iisang monitor speakers. Mas naging malinis ang workflow at naging mabilis ang pagpalit ng setup. Ngayon naman ay ipapakita ko kung paano ko siya ginagamit sa pagre-record ng gitara. Galing sa stereo output ng aking pedal board, dumaan muna siya dito sa SE-DM3 mula sa Better Components. Ginagamit ko ito para mas malinaw at malinis ang pag-capture ng audio ng gitara. Actually, gagawa ko ng separate video para mapakita sa inyo ang difference ng gumagamit ng DI box at ang hindi gumagamit ng DI box. Pero sa ngayon, balik muna tayo sa Melonair M6. Kapag nakakonect na lahat gamit ang RCA cable, maririnig na natin sa monitor speakers ang tunog ng gitara. Pagdating naman sa recording, GarageBand ang gamit ko. Mapapansin nyo na 2 tracks lang ang nire-record niya, hindi siya 6 na magkakaiwalay na tracks kahit na 6 inputs itong Melonair M6. At para sa workflow ko, okay lang yun. Dahil stereo lang naman talaga yung hanap kong output sa aking pedal board. Exactly kung ano lang yung kailangan ko dito sa aking home recording setup. So mga kap, sa video na ito, hindi natin isa-isang tinalakay ang bawat specs ng Melonair M6. Mas gusto ko kasing ipakita kung paano ko siya talaga ginagamit sa actual workflow ko. Bilang audio interface, shared monitor controller, at bilang mixer sa home recording setup at ministry setup. Hindi lang ito ang tanging paraan ng paggamit ng Melonair M6. Pero ito yung workflow na gumagana sa akin. At naway nakapagbigay din ako ng idea kung paano nyo ito gagamitin sa inyong sariling setup. Kung meron kayong gustong ipatest dito sa Melonair M6, i-comment nyo lang dyan sa baba. Subukan natin gawin yan sa mga susunod na videos. Nasa description din ang Shopee link kung gusto nyo i-check ang actual price niya ngayon at yung specs ng Melonair M6. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-share, mag-subscribe ka na rin. At mga kap, sa susunod na video natin, ipapakita ko sa inyo ang tone rig na ginawa ni Tone Buddies. Itetest natin to gamit ang iba't ibang amp modelers, maging yung mga NAMM profiles natin dyan, gagamitin natin yung mga effects niya. So paano? Kita-kita sa susunod na video, kap. Ayos!